Makalipas ng ilang oras na biyahe ay nakarating na kami sa terminal ng bus sa Maynila. Nag-taxi na lang din kami papauwi sa mismong bahay niya. Nakatira pala siya sa isang village na may gwardiya sa halos bawat kanto. Kaya masasabi kong maganda ang lugar niya dahil safe. Pinahinto niya ang taxi sa tapat ng isang kulay pulang gate na may katamtamang taas na pader. Hindi sobrang taas pero hindi mo makikita ang loob kahit tumingkayad ka pa. Pagkapasok namin sa gate ay sabi niya, "Welcome to my home sweet home, Regan. Magmula ngayon ito na rin ang magiging home sweet home mo." Wika niya na masayang masaya. Hindi ako umiimik pero pinilit kong ngumiti. Alam kong totoo ang sinasabi niya. Matagal akong titira sa kanyang pamamahay. Pero hindi ko alam kung gaano katagal bago ko iyon maituring na aking home sweet home. Iba pa rin ang atmosfera kapag naroon ako sa tahanan na aking kinalakihan at makikita ko ang aking mga kapatid at mga magulang. Tumuloy na kami sa kanyang gate. Bago makapasok sa loob ng bahay ay dadaan muna ng terrace, tapos may bakal na dining set roon. Ibig sabihin, pwede rin doon tumambay at kumain. Pagkapasok sa loob ng bahay ay agad niya akong dinala sa ikalawang palapag. Iyong unang kwarto roon ay malapad. Doon raw ang kwarto niya. Tapos iyong ikalawang kwarto ay doon naman ako tutuloy. Tapos meron pang isang maliit na kwarto kung saan iyon ang kanyang nagsisilbing study room at mini library. Totoo nga ang sinabi niya. Malapad ang bookshelf sa kwartong iyon na may dingding na salamin. Naroon ang mga librong ginamit niya mula first year college hanggang sa kanyang reviewer sa licensure exam. Naisip ko na kaagad ang gagawin ko habang naghihintay ako ng pasukan. Aaralin ko na in advance ang mga librong naroon, lalo at nakakategorize naman iyan by year. Kaya doon ako magsisimula sa mga pang first year college na libro at magpapaturo na rin ako kay Tita Gwyneth para siya ang magsisilbing tutor ko. Sabi niya sa akin, "Magbihis ka na muna ng damit mo. Tapos ikaw na rin ang maglagay ng sapin ng higaan at mga unan dyan. Bababa na muna ako. Magluluto na ako ng makakain natin sa tanghalian. Gusto ko sana ng sinabaw na baka. Kaso matagal pa yun gawin Mag-corn beef na lang muna tayo. Tapos mamayang hapon ay maglalakad-lakad tayo. Papunta sa may talipapa para makabili ng lulutuing ulam." "Okay lang po yun, tita." Sagot ko pa tapos iniwan niya na ako. Dali-dali akong naglagay ng sapin sa kama at mga unan. Tapos kumuha ako ng damit na bihisan. Mabuti at dalawa ang CR sa bahay na iyon. Isa sa itaas at meron din sa ibaba. Dali-dali akong naligo dahil ayokong hayaan na uupo na lang ako sa hapagkainan kapag kakainam. Gusto ko na may maitutulong rin ako kahit kaunti bago kumain. Pagkababa ko ng ground floor ay naabutan kong nagpaplato na si Tita Gwyneth. Meron ng gisadong corned beef sa lamesa. Sabi ko naman, "Ang bilis mo naman pong nakaluto, tita." "Ano ka ba? Ginisa ko lang naman sa maraming sibuyas ang corned beef. Tapos binudburan ng toasted garlic. Kaya ready na kagad. Pero yung kanin natin kakakulo pa lang. Hintay ka muna ng mga 5 to 10 minutes Sige na, aakit muna ako. Maliligo rin ako para saktong pagkababa ko ay ready na rin yung kanin." "Dun ka na muna sa sala. Magbukas ka na lang ng TV roon. May external hard drive din ako dyan sa tabi ng TV. Isaksak mo na lang tapos pwede ka roon pumili ng mapapanood mong movie. Marami akong downloaded roon." "Okay po." Sagot ko pa. Tapos iniwan na ako ni Tita Gwyneth sa ibaba. Habang naroon ako sa ibaba ay bigla akong humatching ng tuloy-tuloy ng 3 beses.
Napasabi naman ako sa sarili ko, naku, mukhang sisipunin pa yata ako. Sana may kamuti dito si tita para maagapan. Sinisipon yata ako dahil naligo ako agad kahit kulang pa ako sa tulog. Wika ko pa. Tapos naisipan kong umakyat na muna sa kwarto ko para kumuha ng panyo. Nakakahiya kasi kay tita kung panay ang hatching ko. Tapos wala man lang akong panyo na pantakip sa bibig. Naglakad na nga ako papunta sa may hagdanan hanggang sa makita kong may mga tsinelas na pambahay ang mga nakatagilid roon. Kaya kumuha ako ng isa na kulay brown para may sapin ako sa paa sa loob ng bahay. Malamig rin kasi lalo at naka-tiles ang buong first floor. Tapos sa second floor naman ay naka-vinyl tiles. Dahil nakasuot na ako ng soft rubber na tsinelas, kaya mas lalong naging walang tunog ang bawat yabag ko sa sahig. Umakyat na nga ako sa hagdanan para kumuha ng panyo. Noong mapadaan ako sa CR, ay laking gulat ko noong makita ko iyon. Dahil hindi iyon nakasara. Nasabi ko na lang sa aking sarili, ala, mukhang nasanay si Tita Gwyneth na hindi nagsasara ng pinto at hindi niya na naisip na may ibang kasama na siya ngayon sa bahay niya. Patuloy pa akong nakatayo roon habang pinapanood siyang mag-shampoo ng buhok habang punong-puno ng pula ang mukha niya. Kaya maaaring hindi niya talaga ako napansin na naroon sa may labas ng CR. Noong makita kong inikot niya na ang switch ng shower, ay dali-dali na akong pumasok sa kwarto ko at kumuha ng panyo at bumaba na rin ako agad. Tapos, nag-operate na ako ng TV para maghanap ng movie na pwede kong panoorin after kumain ng lunch. Makalipas ang 15 minutes lang siguro, ay narinig ko ng pababa ng hagdanan si tita. Kumakanta kasi siya ng mahina, kaya mahahalata na pababa na siya. Noong nakababa na siya ay sabi niya, "Tara, kain na tayo, Regan. Gutom na ako eh." "Okay po, tita." Sagot ko pa sabay inilapit ko na sa gitnang bahagi ng lamesa ang kaldero ng rice cooker para hindi natatayo kapag kukuha ng kanin. Ganun kasi kami sa bahay, yung mismong kaldero na ang nasa gitna. Nagsimula na nga kaming kumain. Ayos rin naman ang ganun. Minsan lang naman ako makakain ng delata. Lalo at masipag naman kami magluto ng matinong ulam sa bahay. Habang kumakain ay sabi niya, "Regan, umakyat ka ba sa kwarto mo habang naliligo ako?" Opo tita, kumuha po ako ng panyo. Bigla po kasi akong sinipon. Dahil siguro sa pagligo ko kahit kulang pang tulog ko." Okay. Akala ko guni-guni ko lang. Parang naramdaman ko kasi na may nakatayo sa may pintuan. Pasensya na po tita. Hindi ko sinasadyang mapatingin. Nakabukas po kasi ang pintuan. Ano ka ba? Wala yun. Pero ang tanong, nagustuhan mo ba ang mga nakita mo? Ano bang klaseng tanong yan, tita? Nahihiyang sagot ko pa. Sagutin mo na lang kaya yung tanong ko. Oo naman po, tita. Sa totoo niyan, sa buong buhay ko wala pa akong nakita na kasing ganda, kasing kinis at kasing bait mo. Para kang Diyos o diwata na pinadala sa mundo ng mga taong para magbigay ng kapayapaan sa mga pusong uhaw. Wow, ang lalim ha. Pero I like how you describe me. Who knows? Matuwa sa'yo ang sinasamba mong diwata at bigyan ka ng biyaya na hindi mo ina-expect kahit kailan. Po, tita, ano pong ibig niyong sabihin? Never mind. What I've said, mag-focus ka sa career mo. Dahil yun ang main goal na pagpunta mo dito. Yung mga side pleasure and happiness ay ikusa mo iyong masasalubong along the way. Lalo pa at gwapo ka, matangos ang ilong at matangkad. Pero, Regan, di ba? Ako ang magpapaaral sa'yo at sagot ko lahat ng expenses mo.
Kaya meron akong rules na ibibigay sa'yo. At kung susuwayin mo ako, edi huwag na nating ituloy ang pag-aaral mo. Seryosong wika pa ni tita. Kaya sabi ko naman, ano pong kondisyon niyo, tita? Regan, hindi ka pwedeng mag-girlfriend habang nag-aaral ka pa. Pero hindi rin naman ibig sabihin na hindi ka na pwede magsaya. Pwede yun. Basta make sure na safety first, ha? Dahil same rules applies. Kapag nakadiskasya ka, ay out ka na rin agad. Nagkakaintindihan ba tayo ron? Opo, tita. Ikaw ba, Regan? Nagka-girlfriend ka na? Opo, tita. Ilan na? 5 po. Talaga? E di hanggang ngayon, may girlfriend ka pa? Wala na po. Sinong girlfriend naman ang magtatagal sa boyfriend na hanggang high school lang natapos? Natatakot sila na kapag nagkaroon ng disgrasya ay hindi ko sila kayang panagutan. Kaya lumipas lang po ang 3 to 5 months ay humihiwalay na rin sa akin agad. Ganun ba? Pero nasusulit mo naman sila sa bagay na yun. Opo, tita. Kahit papano ay nasulit naman. Open kasi ako kay na lolo na magdala roon ng babae. Kaya sa isang kwarto sa second floor ko dinadala. Sina lolo ay bihira naman pong umakyat dahil masakit na rin ang mga tuhod nila. Kaya masasabing wala akong nasayang na oras at pagkakataon sa mga naging kasintahan ko. Nice, so semi-expert ka na pala. Medyo po, tita. Nice. Na-excite tuloy ako. Pero gaya ng sabi ko, focus sa goal. Ang pagbuo ng career at magandang kinabukasan ng ipinunta mo rito. Kaya doon ka lang muna mag-focus, ha? Opo, tita. Sagot ko pa, tapos nagpatuloy na kami sa pagtanghalian. Matapos makakain ay sabi niya, "So, paano, Regan? Magpapahinga na muna ako, ha? Ikaw na munang bahala sa mga pinagkainan natin." Okay po, tita. Siya nga pala, Regan. Puntahan mo na ako sa kwarto mamaya. Gisingin mo ako kapag hindi pa ako lumalabas ng 4:00 para makapunta tayo sa commercial area para makabili tayo ng lulutuin nating ulam. Okay po, tita. Sagot ko pa, tapos umakyat na si Tita Gwyneth sa kwarto niya sa itaas para magpahinga. Ako naman ay naiwan sa baba na pinag-iisipan lahat ng mga sinabi niya. Malabo sa akin ang lahat. Dahil tila lahat ay naka-double meaning. Kaya ang hirap isipin kung alin doon ang literal at naka-double meaning. Noong matapos akong magligpit ay tila nauuhaw ako sa matamis. Gusto ko sana magkape pero hindi ko alam kung bakit. Naisipan kong magbukas ng rep papunta sa freezer. Doon ko nakita na may Tupperware doon ng ice cream. Hindi muna ako umasa agad na ice cream talaga ang laman noon. Dahil sa bahay namin, madalas isda ang laman o di kaya mga lumang ulam. Pero noong buksan ko iyon ay nakita kong ice cream nga ang laman noon. Strawberry flavor at kalahati pa ang laman. Kaya naman, kumuha na ako ng malaking mug at pinuno ko ng ice cream. Tsaka ako muling umupo sa pagkainan at in-enjoy ang malamig na panghimagas. Naisip ko na tataba talaga ako kung ganun palagi na merong panghimagas at sagana ang pagkain. Tapos wala na ring mabibigat na trabaho. Wala naman akong sisibakin na panggatong roon. Hindi kagaya sa bahay namin na iyon ang ginagawa kong exercise. Pati na rin ang paglalaro ng basketball. Sana lang ay magkaroon ako ng mga kaibigan sa lugar ni tita na maaari kong makalaro ng basketball. Matapos kong kainin ng ice cream ay sinimulan ko na agad ang paghuhugas. Hindi lang mga plato, kundi pati na rin lahat ng kalderong pinaglutuan ni tita. Maging ang mismong lababo ay sinabunan ko na rin.
merong madumi kasi. At ang sahig ng tiles, kahit puti ito ay mukhang kulay brown na rin dahil marumi. Kaya naman, naghanap ako ng brush at map. Sinabunan ko ang buong sahig sa kusina at ginamitan ng brush. Tapos ang lamesa ay sinabunan ko na rin at binabara ng sunrocks para mapaputi. Noong matapos na ako maglinis ng buong kusina, ay nakaramdam na naman ako ng gutom. Kaya kumuha ako ng 3 cupcake sa cabinet sa kusina. Tapos isang mug ulit ng ice cream at iyon ang binanatan ko. Hindi naman siguro magagalit sa akin si tita pagdating sa pagkain, lalo at makikita niya naman ang mga nagawa ko, kaya ako nagutom. Noong makatapos akong kumain ay lumabas ako ng bahay at doon muna ako nagpahangin. Nang may nag-doorbell, kaya ako na ang lumapit at nagbukas ng pinto ng gate para itanong kung anong kailangan. Pagkabukas ko ng gate ay isang magandang dalaga ang naroon. Bata pa siya, na sa tingin ko ay mga nasa 17 or 18 lang siguro. Tisay siya na mukhang Koreana ang beauty. Ano po yun? Tanong ko pa. Sabi niya naman, si Ate Gwyneth po, kuya, nandyan ba? Oo, kaso natutulog siya ngayon. Sino ka po, kuya? Ako si Regan, pamangkin niya. Ako naman si Chelsea. Diyan ako sa katabing bahay. Siya nga pala, pakibigay na lang to kay Ate Gwyneth ha. Biling ito ng kuryente at tubig. Kinuha ni Mama kahapon. Kasi noong isiniksik ng nag-deliver ay papaulan na. Siguradong mababasa lang ito at hindi na mapapakinabangan. Kaya kinuha na ni Mama. Tapos sabi niya, nakita niya raw na dumating na si Ate Gwyneth kanina. Kaya inutusan niya na akong ihatid ito. Ganun ba, Chelsea? Salamat rito. Bigay ko na lang kay Tita Gwen. Mamaya kapag gising niya. Alright, nice meeting you, Kuya Regan. Same to you, Chelsea. Sagot ko pa. Tapos umalis na siya na nakangiti. Hinintay ko muna siyang makaalis ng tuluyan bago ko isinarado ang pinto ng gate. Napangiti na lang ako habang naglalakad ako papasok ng bahay dahil mukhang magiging exciting ang buhay ko dahil may kapitbahay pala kaming magandang dalaga at napaka baby face. Sana ay maging kaibigan ko siya. Iyon ang iniisip ko noon. Tapos noong makapasok ay naligo akong muli dahil nanlalangkit na naman ako gawa ng matagal akong naglinis sa kusina. Matapos makaligo ay tsaka ako nahiga sa kama ko at natulog. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal nakatulog. Basta naramdaman ko na lang na meron ng kumakalabit sa akin. Regan, gising na. 4:15 PM na oh. Ang inutusan kong gumising sa akin mas mahiming pa ang tulog kesa sa akin. Doon ko naalala na oo nga pala, binilinan ako ni tita na gisingin siya ng 4 PM dahil bibili kami ng pang-ulam. Kaya naman, dali-dali akong napabangon. Sorry po tita. Naglinis po kasi ako ng buong kusina. Kaya napagod ako ng sobra at lumalim ang tulog ko. Sabi niya naman, oo nga galing na ako sa baba dahil akala ko naroon ka sa sala, nanonood ng movie. Pero wala ka ron. Kaya umakyat na ako rito. Nakita ko rin ang ginawa mo sa kusina. Grabe, hindi ka muna talaga nagpahinga ng ilang araw bago magsimulang maglinis. Pero in fairness ang galing mong maglinis. Sobrang linis. Maging ang lamesa ay napaputi mo. Yung dating kulay gray na. Akala ko hindi na yun puputi. Tapos ang sahig naman, ngayon ko na lang ulit nakita na puti pala ang kulay ng tiles na yon. Akala ko talaga gray na may pagka-brown lang ang kulay noon. Bansya lang pala ng dumi ang nagpaitim roon. Salamat sa paglilinis mo, Regan ha. Sige na, sumunod ka na sa baba. Pumunta na tayo sa commercial area tapos doon na tayo bumili ng pangmeryenda. Sagot ko pa at tumayo na rin ako, tsaka sumunod sa kanya sa pagbaba.
Pagkarating sa baba ay nakita niya na agad ang mga biling na naroon sa lamesa sa sala. Sino nagbigay nito, Regan? Yung dalaga po dyan sa katabing bahay. Chelsea daw po ang pangalan niya. Wow, nakilala mo na pala si Chelsea. Ang ganda niya, no? Opo tita, tama ka naman. Pero kung akong tatanungin mo, mas maganda ka sa kanya. Nako, masyado ko nang nagpapasipsip sa akin, ha? Hindi naman ako bulag o malabo ang mata, Regan. Mas bata ng mahigit 10 taon sa akin si Chelsea. At may dugo talaga siyang Chinese. Kaya hindi na nakakapagtaka ang kaputian at kakinisan niya. Pero alam mo, mabait yun. Minsan nakakakwentuhan ko yun dito sa loob ng bahay. Lalo kapag naghahatid siya ng ulam sa akin. Mababait rin kasi ang mga kapitbahay ko rito. Uso rito ang hatid ng ulam sa 4 na magkakapitbahay. Pero yung sa unahan ay hindi nakasalim. Tamang hitian at batian na lang. Pero mababait rin naman sila at hindi naman magulom. So, tara na. Daling ko na rin itong mga billing para mabayaran na natin. May mga tindahan naman roon sa commercial area na tumatanggap ng billing payment basta hindi pa past due. Okay po tita. Pagsang-ayon ko pa at lumabas na ako agad ng bahay. Siya naman kasi ang may hawak ng susi. Pagkadaan namin sa kabilang bahay ay doon ko nalang nakita na tindahan pala iyon at ang dalagang si Chelsea ang nagbabantay. Sabi pa ni Tita Gwyneth, "Chelsea, salamat dito sa mga billing ha. Mabuti at iniligpit niyo na muna." "Opo ate. Siya nga pala ate, may bago ka na palang kasama dyan. Si Kuya Regan." Oo, pamangkin ko siya. Dito na siya titira ng matagal dahil mag-aaral siya ng kolehiyo." Talaga? Wow, may bagong kapitbahay pala ako na pogi. Sabi naman noong ginang na kasama ni Chelsea sa tindahan. Chelsea, umaandar na naman yung pagkamaharot mo ha? Mama naman joke lang. Pero totoo naman yung sinasabi ko, diba? Pogi si Kuya Regan, tingnan mo. Napatitig naman sa akin ang ginang. Tapos sinabi pa, "Aba, hindi na yun nakakapagtaka. Tingnan mo na lang ang itsura ni Gwyneth. Malamang magkamag-anak nga sila, kaya pareho silang may magandang quality." Sabi naman ni tita, "Aling Carmela, mauna na po muna kami ha. Pupunta pa kami sa commercial para magbayad nitong mga billing at bibili na rin kami ng pang-ulam." Sige Gwen, umalis na kayo agad. Mukhang babaksak pa naman ng ulan ngayon. Tama po kayo. Pero magta-tricycle na lang po kami papauwi para mabilis. Kailangan lang naman namin maglakad papunta para maitur ko ng konti itong pamangkin kong si Regan. Para maging familiar siya sa lugar natin. Oo, tama yan. Sagot pa ng ginang na nanay pala ni Chelsea. Nagsimula na kami maglakad ni Tita Gwen, papunta sa commercial area. Nagulat pa ako dahil bigla na naman siyang kumapit sa braso ko na para kaming magkasintahan. Habang naglalakad ay sabi ni Tita Gwyneth, "Regan, marunong ka bang magluto?" "Opo tita, halos lahat ng basic na ulam ay alam kong lutuin." "Nice, mabuti pala kung ganun. Nilagang baka ang ulam natin ngayong gabi. Tapos bibili na rin tayo ng beef para sa ulam bukas. Gusto ko sana noong creamy beef with mushroom. Marunong ka ba magluto nun?" "Opo tita, basta may margarine at cream of mushroom po tayo. Kahit yung powder lang ay pwede na rin po yun para makapagluto nun." Edi sige. Ikaw na ang dumampot ng lahat ng ingredients na kailangan mo para doon." "Okay po tita." Pagkarating nga namin sa malaking tindahan na halos mini grocery na ang itsura, ay ako na ang nanguha ng mga kailangan sa lulutuin. Ipinaslice ko na rin depende sa luto na gagawin ang mga karne. Si tita naman ay dumampot ng mga pang-snacks at iba pang kailangan sa kusina. Noong kumpleto na ay pumila na ako sa counter, tsaka naman lumapit si tita sa akin para magbayad.
Pero habang naghihintay kami, ay nakaakbay na sa akin si tita mula sa likuran. Kaya naman, pinagtitinginan kami ng ibang mga lalaki dahil iniisip siguro nila na magkasintahan kami ni tita. At hindi malayong naiinggit sila sa kanilang mga tingin. Noong makapagbayad na kami ay sumakay na kami ng tricycle papauwi. Saktong nakarating lang kami ng bahay, ay bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Sabi naman ni tita, "Naku, saktong dating natin muntik na tayo maabutan ng ulan dun. So, paano Regan? Ikaw nang bahala sa pagluluto ng ulam natin ha? Maglilinis muna ako ng kwarto ko." Sabi ko naman, "Wala ka pa po bang pasok bukas tita?" "Wala pa, sa Monday pa ang pasok ko. Kasi 1 week ang paalam kong leave. Kaya may ilang araw pa ako na makapag-enjoy dito sa bahay." Okay po tita." Sagot ko pa tapos nagsimula na ako sa aking paghahanda ng mga lulutuin. Ilang beses ko na rin nakita si tita na akyat panaog dahil nagbababa siya ng mga basura at alikabok na nawalis niya sa kanyang kwarto. Bandang 8:00 ay narinig ko na ang shower sa banyo. Sa tingin ko ay naliligo na si tita at hindi na naman siya nagsarado ng pinto dahil dinig na dinig ang bagsak ng tubig. Ayun my loves, awat muna tayo ha. Mahaba ang kwentong ito ni Sir Regan. Siguro aabot ng mahigit sa 10 parts. Pero huwag kayong mag-alala, mas mabilis ang pag-upload ko rito dahil short series lang naman ito. Salamat sa pakikinig my loves ha. Abang-abang lang po sa kasunod nito. Ingat ka palagi my loves. Take care and bye-bye.